Hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So let's begin. Mga Taurus, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Taurus, kung lagi ka nanonood sa akin, this is your moment to make a wish. So ngayon, pumikit ka na and i-wish mo na yan because the wish card is here for you. In the area of what you need to focus on, the Three of Cups. Lovely. In the area of what you need, the Seven of Wands. In the area of what's affecting your current energy, the Star card. In the area of your near future, the Knight of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Six of Swords. In your fortune, the Eight of Swords. Yes, kakawala ka na sa isang stuck energy and you will be very, very fortunate. Gugulong na ang lahat this time. In your divine messages, the Empress card. Beautiful. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Taurus sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagko-comment at saka nagla-like. Malaking bagay po yan sa kada video natin. Salamat po. So, in the background of your reading, the Chariot card. Okay, eto na daw yung time para umabante ang lahat sa buhay mo. Charging forward, making a move, making a bold decision para ilaban or itulay yung isang bagay. Ready ka na daw dapat na umalis or bitawan yung isang maling lugar in the past or maling paniniwala. Panahon na to para umabante tayo sa ikakabuti ng buhay natin. Kapag lumalabas po si Chariot card, ito'y isang malaking indikasyon of a successful journey. Meron po sa inyo babiyahe this time. Baka meron kang mga lakad na importante. Makakaasa ka daw na successful ang outcome nito para sa'yo. So, you also need to feel, Taurus, na ready ka na. Because the universe, the divine power, is protecting you this time and giving you their blessing para gawin ito. Kumbaga, nasa kamay mo yung manibela. Ikaw magpapaandar ng buhay mo, meron kang willpower. So, ang payo sa'yo this time around is follow your heart and charge forward. Okay? Napaka-importante niyan. Bigyan kita ng card of the week. Understanding. Understanding is the key to deep connections. Sabi dito, kapag nauunawaan mo na yung mga bagay-bagay sa future mo, sa pangarap mo, sa dapat mong ilaban, magiging mas madali sa'yo ang andar. So, importante ngayon yung clarity in your mind and understanding your reality. Okay? In your core energy, meron po kayong the Nine of Cups. Si Nine of Cups, sinasabi dito na your wish will be granted. You also have the Star card here. A prayer and wish will be closer to you. Kaya importante ang larga forward. Example, pangarap mo makarating sa Korea, pero kung wala ka namang lakas ng loob na ilaban yan, itulay, idiretso, paano yung ating wish, di ba? So, sinasabi dito na we need to align ourselves pagdating sa ating mga wish. Ano ibig sabihin nun? We need to give our full effort, our full self, para ito'y makasalubong natin. Lagi ko itong ginagamit na example. Halimbawa, balak mo maging singer, pero wala ka namang ginagawa para mag-audition. Or merong audition sa may SM, hindi ka pumupunta. So, paano to magaganap? If we don't give ourselves a chance para salubungin ito. So, kumbaga, nakapresent na sa harapan natin eh. Readily available yung wish. Pero kailangan nating mag-reflect and ask ourselves, am I moving forward? Am I charging towards my wish? O ako mismo nagpapaantala sa aking mga galaw?
So, kailangan talaga maintindihan mo ang kilos mo para ito'y maganap na. Okay? So, ang question ko sa inyo, Taurus, i-comment mo sa baba, ano tong mga wish mo na ito? My wish for my life this time is blank. Isulat mo sa baba so that we will see kung paano magre-react sa universe sa iyong wish. Okay? Kailangan specific, kailangan malinaw para ito'y maganap. Comment down below. Clarify natin siya. The Nine of Cups being clarified by oops, tumilapon, dalawa, kunin na. Ay, masyado palang madami. Okay? Not them. Nine of Cups. Yon. The Emperor card. Yes, maging matapang ka daw this time to make a bold move. You need to be disciplined and you need to be brave enough para ito'y isabuhay, para ito'y maganap. Marami sa atin hanggang isip lang, hanggang pangarap lang yung mga wishes natin. Pero you need to really ask yourself, teka, ano ba yung effort ko para maganap to? Matapang ba ako this time para habulin siya? Para isabuhay siya? Am I making a risk for this to happen? You need to ask yourself para ito ay maganap. Be brave. Be wise. Be action-oriented para yung katuparan ng dream ay maganap na. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Three of Cups. Narinig ko dito, kailangan mo daw mag-focus sa iyong mga relasyon sa buhay. Kapatid, anak, best friend, kaibigan, na para bagang nakakalimutan mo na mag-reconnect with other people. Here, sabi ng yung spirit guides, go out, have fun, enjoy the company of the people that you truly, truly trust at genuine talaga yung samahan. Huwag kang sumama sa mga taong laging drama or issue or conflict yung outcome lagi. Piliin mo daw yung mga right people that you go out with. Okay? Yung talagang core people mo, talagang no judgment, walang paghuhusga, walang away, walang pataasan ng ere. Talagang you completely embrace each other. Okay? But for other po, Taurus, dyan, sabi dito, you need to focus on your gratitude. Okay? Marami sa inyo nagdarasal lang ganito, gusto ganyan. Pero nakakalimutan mo daw pasalamatan yung mga bagay na meron ka. Nakakalimutan mong i-appreciate or i-celebrate yung mga bagay na nakamit mo this time, especially last year, no? So if you really appreciate what you have at kung ano yung nakukuha mo, it will be easier for you para makuha din yung mga bago. Because gratitude and appreciation is a great, great magnet para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya ngayon, maging matapang, maging appreciative because things will go smoothly kapag ganun. Okay? Clarify natin siya. Three of Cups being clarified by. But for many of you, lumabas-labas ka naman daw. Mag-enjoy ka. Go out with your family and friends. Mag-bonding time kayo, no? Alam ko na busy-busy ka with a lot of things. Kaya importanteng patibayin mo ang iyong mga relasyon para makahugot ka ng love, ng affection, ng suporta. Okay? Tumilapon, the Five of Swords in Five of Wands in reverse. Sabi dito, talagang lalaya ka na doon sa mga drama issue at saka hindi magandang mga conflict na medyo lumalamon na sa oras mo, medyo nakaka-stress na, no? Because you are now actually identifying kung sino yung karapat-dapat ng mga taong dapat samahan. You are now figuring out the real and not so real people in your life. Kumbaga, you're actually cleansing. Nililinis mo yung community mo, nililinis mo yung mga tao sa paligid mo na hindi karapat-dapat ng time mo, ng effort mo, ng love mo, no? You're now seeing the truth behind the fake friendship or fake relationships. At yung mga totoo, yung talagang real people in your life, yun talaga ang kakapitan mo this time. Okay? Sa panahon na to, para linisin ang mga tao sa paligid, alamin kung kanino ka talaga suwak. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi na yung spirit guides, panahon na para maglagay ka na ng balakid or boundaries against other people na talaga namang
feeling mo ay dina-devalue ka or disrespect ka, you feel like they are really sobra-sobra na at parang you cannot take this anymore, parang ganun. So, panahon to para mag-impose ka ng right boundaries against them. You don't need them. Kailangan paratilihin mo yung peace of mind mo, physical health, mental health, mas importante ka kumpara mag-people please ka dyan or lagi na lang kunin yung approval nila for their validation. You don't need to validate yourself. Kapag sigurado ka at talagang sure ka of yourself, you don't need other people's approval. Basta masaya ka, panalo ka, gagagawa mo ng tama, enough na yon. So make sure na kilala mo yung mga tao sa paligid mo and push other away. Especially kung talagang nahihirapan ka na about them. Huwag mo hayaang inaapak-apakan ka or kinakayan-kayanan ka. Speak up. Defend yourself, defend your post, and be brave on it. Okay? The Seven of Wands being clarified by the Queen of Wands. Yes. Sabi dito, mas palakasin mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maramdaman yung ligaya or contentment or confidence, no? Marami sa inyo parang laging may kailangan patunayan sa ibang tao, pero ang kailangan mo lang talaga ay patunayan sa sarili mo na kaya mo. Your confidence will make a difference. Hindi mo na kailangan pang mag-people please just to make you feel empowered. Sabi dito, kapag tanggap mo ang sarili mo, kilala mo ang sarili mo, kayang-kaya mo pumasok sa kwartong yan, kahit maraming tao dyan, taas noo ka. Because you truly accept who you are. And love na love mo yung sarili mo. So enjoy your life. Be adventurous, be spontaneous, learn to be that person this time na kiber ako sa inyong lahat. Basta mag-e-enjoy ako, masaya ako sa buhay ko, wala akong pakialam sa inyo. Think for your own self-happiness. At doon mag-uugat yung empowerment and confidence na hindi mo akalaing meron ka pala. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Star card. Yes, talagang may pangarap ka. Pero kung gustong maabot, hindi ka nawawalan ng pag-asa dito at pilit mong tinatrabaho hanggang sa makuha mo. Nanggaling ka na sa hirap, nanggaling ka na sa isang problema, and you are now actually rebuilding your life. Kumbaga kung natanggal ka sa trabahong to, nalugi yung negosyo na yan, nahirapan ka sa lugar na ito, you are moving forward, reinvigorating your life. Kumbaga parang sa isang bahay, nag-ano ka renovate kumbaga. At yun yung ginagawa mo ngayon. You're trying to build yourself up. Sabi mo, bagong taon na, dapat bagong ako naman. I need to improve. I need to level up. Ganyan. So, ginagawa mo yung makakaya mo para maabot yung pangarap. Kaya very important ang maging matapang at magkaroon ng undivided focus and effort para maabot to. Lagi mo itanong ang sarili mo, ano ba yung ginagawa ko para maabot siya? At ano ba yung mga dapat kong i-improve para makarating na ako doon? Your wise decision and your bravery to step forward at mag-try ng mga bagong hakbang will make a difference sa katuparan nito. Okay? Importante yan. I-clarify natin. The Star cards being clarified by the Ace of Wands. Yes, new idea, new plans. Parang meron kang sparked or inspired action eh. Parang bigla kang ginanahan na, ay, sige gawin ko to. May naisip kang plano, may naisip kang bagong hakbang na ikakabago ng kwento ng pag-abot mo sa pangarap na ito. Example, gawin natin yung singer kanina. Pangarap mo maging singer. Pero sa online, wala naman nakakapansin sa'yo. Sa audition sa bayan ninyo, wala man lang nagbibigay sa'yo ng chance na isip mo, ay, pumunta kaya akong Maynila, may audition daw sa ganyan, pupunta ako doon, mag-try ako. This idea na talagang nagpataas ng energy mo, make it happen. Do it. And make a bold move para ito'y maganap because it will bring you closer to your dreams. Kaya importante dito, be confident in yourself and trust that it will be yours. Okay? In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Offer will come in. Okay? Darating din sa'yo yung oportunidad dahil tinapangan mo. Dahil lumarga ka o mabante ka. Kumbaga,
Napatunayan mo kay universe that you are really, really serious pagdating sa bagong journey na ito. That you will do anything and everything for it to happen. No? So yung tamang pintuan para sa'yo nagbubukas. Ang importante ngayon ay yung effort mo at action mo para makarating ka dito. Siyempre, katulad sa mga ina-apply ang trabaho, kailangan talaga ma-convince mo yung HR with your interview. Ma-convince mo sila with your training portion, di ba? So, kapag na-prove natin ang ating sarili, na ibigay natin kung ano yung kinakailangan, babalik din yung offer na magpapasuccess ng ating journey. So ngayon, kapag dumadanas ka ng hirap sa ginagawa mo, Taurus, isipin mo na lang, kailangan ko to. Ito yung credentials na kailangan ko ibigay for the offer to come back to me. Okay? So, halimbawa, meron kang inaasikaso ngayon na presentation, dokumento, or kaya meron kang kliyente, nagbebenta ka halimbawa ng lupa or kondo, kailangan talaga ilaan mo yung magagandang bagay dyan para makuha mo yung matamis na oo. Okay? Importante yan. Clarify natin. The Knight of Cups being clarified by the Star card. Yes. Wow. Bumalik din tayo. Dalawang star telling you talagang katuparan to ng dreams mo. The offer will come in. The opportunity na pilit mong kinakatok at gusto talagang maabot ay darating. Tingnan mo naman yung pusa, oh. Talagang masaya siyang nakatingin sa between. The universe is really giving you this favor. So, napakaligaya ko for you. Very, very happy. Dahil yung matyaga mong nilakad at matyaga mong inasikaso, lahat ng buong puso mo nilaan mo dito, it will arrive for you. At talagang papasok ka sa new era ng buhay mo. So, ang tabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video, talagang gugulong na to para sa'yo. Congrats po. In your challenge, meron kang limiting beliefs and find wholeness. Yes, sabi dito, kailangan basagin mo yung mga limitado mong paniniwala. You need to move forward and leave your old beliefs behind. Meron kang kinakapitan na filosofiya o paniniwala na hindi nakakabuti sa'yo at panahon na para bitawan yan para makalaya ka na sa paulit-ulit lang na outcome na ma-realize mo this time, ay, mali pala yun. Ay, mali pala tong ginagawa ko. Mali pala tong pananaw ko tungkol sa kanya o tungkol sa bagay na yan. Kapag nabasag mo na yan, magiging buo ka na. Because you already know kung ano yung mga bagay na false at ano yung truth sa buhay mo. Kapag niyakap mo na yung truth, doon ka magsimulang maging buo, maging confident, maging palaban, at talagang mailaban mo yung journey mo on what you truly want in your life. Okay? Napaka-importante nito. In your challenge, meron po kayong the Six of Swords. Si Six of Swords sinasabi dito, parang ayaw mo pang umalis or ayaw mo pang gumalaw para iabante ang buhay mo. Meron ka pa kasing kinakapitan. Meron ka pang hinihintay or meron ka pang binibigyan ng chance. Kaya parang hindi ka gumalaw-galaw dyan. Sabi dito, kaya challenge ito, move on din. Okay? Kapag hirap na at hindi na kayang isalba, panahon na to para umabante na tayo. Piliin natin ang ating katahimikan, katiwasayan ng puso, peace of mind, peace of heart. Hanggat wala kang peace of heart or peace of mind, hindi aabante yung talagang para sa'yo. Narinig ko dito, you have to let go. Hindi ko alam kung ano tong issue mo ha. Iba-iba naman kayo Taurus, di ba? So, collective reading naman ito. Pero ramdam ko, meron kang isang bagay or isang tao na dapat mo nang bitawan because it's not helping you anymore. Para lumaya ka na at magkaroon ka na talaga ng katiwasayan sa buhay, bitawan mo na yan. Because kung talagang para sa iyo yan, babalik yan at mas improved version na siya kapag bumalik. Ngayon, palayain mo ang sarili mo para makita mo talaga kung ano yung para sa iyo. Okay? Six of Swords. The Seven of Cups. Yes, punong-puno ka ng kalituhan. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Hindi mo alam kung mag-i-stay ka pa. Because there are a lot of options, a lot of what if, ang daming mga bagay na pwede mo yakapin na hindi mo alam dyan kung ano ba talaga yung para sa'yo. So you need to really ask your heart. Understanding is what you need para mawala tong confusion na ito at pagkalito na ito. Para makaabante ka,
You need to ask your heart, alin ba dito ang gusto ko? Ano ba yung malapit sa puso ko? Saan ba ako magiging maligaya? Kapag naintindihan mo na lahat ng yon, lilinaw na ang isip mo at makakalarga ka na. Okay? In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Yes, sa pag-alis mo sa isang bagay o isang sitwasyon, magsisimula ka ulit ng new cycle sa buhay mo. I-claim mo to kung talagang gusto mo magbagong kapalaran mo. Claim this. I am beginning a new cycle in my life. Isulat mo sa baba, I claim it, I claim it. You also have watching clouds, lie back, rest, and relax. Meron daw po sa inyo, kailangan mo na mag-pause, magbakasyon, magmuni-muni, para maisip mo yung tamang move mo, luminaw ang isip, para pagbalik mo, you are now ready to conquer your new cycle. Okay? In your fortune, ito napakaganda, ang paglaya mo sa iyong tough cycle. Dumaan ka sa isang mahirap, nakapagod na isang bagay na akala mo wala ka ng lusot. Akala mo habang buhay ka dyan. Pero your spirit guides are telling you, panahon na para lumaya ka sa self-limiting thoughts mo. Limiting beliefs. At makakahanap ka na ng solusyon. Akala mo talaga forever ka dyan. Akala mo wala ng solusyon. Pero heto, binibigyan ka ng sign na panahon na to para maging innovative, para maging palaban, para maging matapang, at hahanap tayo ng tamang solusyon. Huwag mo daw kasing isipin lagi na mag-fail ka, masusugatan ka. Huwag mong isipin lagi yung negativity. Lagi mong isipin na itong solusyon na to, gagana to, in my favor. Kapag hindi, meron ka pang ibang solusyon. Sabi dito, don't get run out of ideas. Marami ka pang ibang solusyon, marami ka pang ibang paraan, at huwag ka daw dapat maubusan nun. Hindi ka mauubusan kung matapang kang humarap sa kahit ano. Okay? Clarify natin siya. The Eight of Swords being clarified by yun, tumila po, nakabaliktad na King of Pentacles. Sabi dito, kailangan talagang humingi tayo ng guidance or gabay from someone na talagang established na sa buhay or meron ng deep knowledge on the things na concern ka. Example, inisip mo ngayon, paano ko lalaya sa isang negosyo ko na mahina ang kita? Someone will give you advice. Someone will give you the enlightenment na parang ganito kasi gawin mo, ganito gawin mo kasi mas madali pag ganito. So yung help ng taong ito ang magpapalaya sa'yo sa stuck energy na yan o sa problema na yan. So ngayon, panahon na para i-lay down mo yung groundwork for what you're doing. Napaka-importante daw na dapat practical, yung bawat action mo. Hindi pwedeng superficial o sobrang taas na hindi mo na maabot. Dapat doable, workable, attainable, kayang-kaya mo simulan ngayon para hindi mo masyadong maramdaman yung bigat or pressure or overwhelming feeling. Kung ano lang yung kaya, wag masyadong igrandehan or bonggahan yung action mo. Yung tama lang. Paunti-unti, you're gonna get out of this. Ang importante, kumikilos ka para itanim yung magandang pundasyon at hindi na siya mahirap, no, para sa'yo. Something is secured, something is para talagang may pundasyon para maging matibay ito. You're gonna get out of this. At may isip mo rin yung right way to grow this thing for you. Okay? Importante to. I-claim mo to so that it will be yours. In your divine messages, meron kang nothing is yet set in stone. Yes, walang nakataga sa bato. Ibig sabihin, kung nahihirapan ka ngayon, things can change into better things at maabot mo pa rin yung transition ng buhay mo. You also have prosperity lies ahead. Wow, claim this. I-comment mo sa baba, I claim prosperity lies ahead for me. I claim it, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong Empress card. Sabi dito, kung may ginagawa ka man daw ngayon na binubuo, nililikha, tinatapos na proyekto or bagay, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides na you need to take care of yourself. Matulog kung kailangan, magbakasyon, kung kailangan lie back, rest, and relax. Kasi importante ka sa journey mo. Kumbaga, ang puhunan mo para sa tagumpay mo, ikaw. So make sure na okay ka ngayon, you are well rested, you feel good para everything around you also gonna be good para sa'yo. Okay? Narinig ko dito na huwag mo daw pahirapan ang sarili mo,
May mga much better daw na paraan para asikasuhin yan na hindi mo daw kailangan mahirapan ng ganyan. Okay? Clarify natin. The Queen of Pentacles. Yes. Sabi dito, your resources, your product, or your abundance will go naturally para sa'yo. Kumbaga, huwag mo daw i-over-exert yung sarili mo. Huwag ka mag-overextend. Huwag ka mag-over-effort sa mga bagay na naturally naman makukuha mo. No? So, abundance is pouring actually in your life. Lalago ang dapat lumago kasi attentive ka naman eh. Strong ka naman, independent ka naman. You're very, very creative. So, sabi dito, just relax. Enjoy because it will go naturally in your favor. Okay? Kung ano man yan, negosyo, trabaho, kaperahan, ipon, anything na pinapalago mo, it will be naturally, smoothly coming in. Kaya kapag okay ka, okay ang lahat. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have Rose. Romance is in the air. Wow, para po sa mga Taurus dyan na naghahanap ng pag-ibig, huwag ka mag-alala. Everything will be stronger this time. Ganon din po sa mga may relasyon. Kumbaga, matibay ang relasyon aspect mo. Love this time. You also have key successful outcome to your problem. So wow, i-claim mo to. Meron ka daw pong successful outcome pagdating sa problema mo. You also have Forest, muddled, unclear thinking. Yes, talagang gulong-gulong isip mo ngayon. Kailangan talaga maupo muna tayo, magkaroon tayo ng understanding sa mga bagay na gusto natin gawin para makalarga ka na. You also have Dagger, fear, worries, tense situation. Yes, marami kang mga takot, marami kang mga alalahanin. Kailangan talaga you need to be grounded, find your footing, find your foundation para makalaya ka na sa mga takot mo at alinlangan mo. Kasi kayang-kaya mo naman. Okay? Ang outcome ni Taurus for January 5 to 11, the Strength card. Yes, sa mga bagay na gusto mong abutin, mga pangarap o wish, goal, finish line, milestone, kailangan talaga nating maging matapang at maging matatag. Hindi pwedeng undivided ang iyong attention. Hindi pwedeng puro ka atras, kailangan nating umabante. And you need to keep up that power within you. Kumbaga, hindi lalaylay yung performance, hindi lalaylay yung pag-asa sa puso mo, and you will do your best. Importante dito, huwag ka magmamadali. Just relax, take your time, and handle it smoothly, nicely, calmly. Kapag aligaga ka, kapag masyado kang naiirita o naiinip, baka makagawa ka ng maling hakbang. Kaya importante dito, deep understanding and calm, relaxed mindset. Tingnan mo siya. Hawak-hawak niya sa bunganga yung lion, pero hindi siya kinakagat. Kasi napaka-gentle niya. So, ganun ka din. Have a gentle approach sa problema mo para madali mo makamit ang good outcome. Importante din yung magagandang sinasabi mo sa iyong isip. Always talk to yourself nicely, beautifully. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Okay? Strength card. Clarify natin. Yun, tumilapon. The Magician card. Yes. Magpakatatag ka daw this time. Kayanin mo. Be strong enough to continue working hard on this thing because the manifestation is coming in. Kumbaga, nasa iyo lahat ng ability, nasa iyo lahat ng power para maganap ito. Para makuha mo yung katuparan in your reality ng inaasikaso mo. So don't doubt yourself. Move forward. You can do it. You can achieve it. Laban lang. Charging forward. Success is yours. Okay? So Taurus, napakaganda po ng inyong January 5 to 11. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this time. Comment po kayo sa baba ha. Kung nakaresonate po kayo, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.